Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, ang iyong pangalan ng Diyos noon at magpakailanman. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, minsan pa, sa araw na ito, dahil sa buhay na muli mong itinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy namin tinatamasa sa araw na ito. At salamat din, O Diyos, na kung saan pinahintulot mo na magkaroon ng banal mong gawain dito sa tahanan nila Brother Bernie, nila Sister Joy, Tabisa Pamilya, O Diyos. Gawin mo, Panginoon, na tahanan ito, patuloy mong proteksyonan ang tahanan ito, ay patuloy na gamitin mo, O Diyos, para sa iyong kalwalhatian. Pagpalain mo ang pamilyang ito, nila Sister Joy, Brother Bernard, mga kasamahan niya at mga anak niya, mga mahal niya sa buhay. Ganon din ang mga kasamahan niya, mga manggagawa dito sa lugar ng Kugon. Pagpalain mo ang mga kabataan na narito ngayon. Ikaw po ang magpala sa kanilang buhay. Gabayan mo po ang mga kabataan ito, O Diyos, at huwag mo po silang hayaan na mapawalay sa piling mo. Amen. Ingatan mo po sila, O Diyos, at huwag mo po silang hayaan na madala sa takbo ng mundo ito. Gawin mo, O Diyos, na mensahe na aming pagsalusaluhan sa araw na ito, sa gabing ito, ay magdala sa aming lahat, lalo na sa kabataan ito, tungo sa isang buhay na ganap at kasya-siya, sa isang buhay na matagumpay. Kaya, Panginoon, inaangkin na namin ngayon na kami ay pinagpala mo na, answered prayer na kami sa aming mga kahilingan, at pinagaling mo na ang may mga sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang pagbasa ng ating Ebanghelyo ngayon ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, talata 11 hanggang 18. John chapter 10, verse 11 to verse 18. So sabi dito, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasay. Hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at ipinangangalat. Tumatakas siya palibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ko ng Ama at siya nakikilala ko, gayon din naman. Nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan sila, alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig sa gayon magiging isang kawan at isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli itong utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Salamat sa Diyos. Hindi po, lapakan natin ang ating Panginoon kung pag-dive na usok. Amen. Praise the Lord. So, pwede na tayong lingkod o umupo sa biyaya ng Diyos. Thanks God. Yung nasa labas, Pasok mo sa labas. Dahil ang blessings na sa loob. huwag kayo matakot. Malayo naman ako sa'yo. Di kayo matatalsikan ng ating laway. Dito tayo. Yan. Mas maganda yung nakikita kayo ng ang inyong abang lingkod. Kaya yan, maluwag pa naman eh. No? So, maraming salamat. At ako ang buhay na mano ngayon sa gawain pagkatapos ng inyong pagdaraos ng anniversary noong nakaraang Huwebes. Sa totoo lang, malipayon kayo ko. Amen. Praise the No, Lord. masaya. Bakit? Isang taon na ang ating gawain mula nung magbalik. Di ba? Isang taon na.
Subalit, pangatlong beses ko pala ngayon na bumalik na na-assign dito. Ang tagal kong hindi na-assign dito. So, ganyan, no? Ganyan naman sa bagay. Kung ano ang kalooban ng Diyos, ayan ang ating susundin. So, masaya ko nung makita ko nung Lunes ang ating assignment ay Google, ay praise the Lord at ano din, no? Praise the Lord at Praise the ako'y Lord. na-assign Thank din you, Lord. sa wakas. Praise the Lord. So, ito pala mga kabataan dito ngayon ay marami. Amen. No? So maganda yan, no? Ito po kayo, Sister Carmen, dito sa loob. Huwag dyan, kay malamok dyan sa labas. No? So, sa mga nanonood din ngayon, dahil nakalive tayo, gusto kong ibabahagi din ang mabuting balita sa mga lugar na wala ang gawain ng Panginoon. So, kaya nakalive yan at nawa pagpalain sila din sa kabila na sila ay nanonood lamang, no? Naka-record din, dalawa yan, naka-record yung isa dahil para naman sa aking YouTube channel. Praise So the Lord. yan, kasi yan ang content ng aking channel sa YouTube, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon. So sa gabing ito, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo, sa mga kabataan na rito ngayon, ang paksa na aking ibibigay, bago nga parang lahat, yung mga kabataan dito ba, makakaintindi ng Tagalog? Kabataan. Sabot mo, nakasabot? Sabot, Tagalog. Okay. Magbinisay ako, sulbaro lang ako, no? Kay, di malikaya nga mag-Tagalog ko, kay, naalagay, nanood po nga Tagalog. Tagalog lang, Tagalog. So, yun. Mga Kaya, estudyante Tagalog, yan. So, nanutana lang ko kay nga, di mo kasabot. Kaya hindi kayo Baliwala kasi, nakaintindi ng Tagalog. Okay. baliwala ang Thumbs up. ating pagpunta Thumbs dito up. kung hindi tayo nakakaintindi sa sinasabi. Okay. Yung mga mensahe na binibigay sa atin, di ba? Amen. So, mahalaga yung nagkaunawaan, naiintindihan natin ang ating napapakinggan. Amen. Amen po ba? Amen. So, ang paksa ngayon nating pag-usapan ay assurance of life with the good shepherd presence, no? Katiyakan ng buhay sa piling ng Assurance of life. mabuting pastor. Assurance of So, yan life. ang the assurance of life with the good shepherd presence, Okay. no? The So, good shepherd. kung ating pag-usapan kung tungkol sa katiyakan, mayroon bang katiyakan? May assurance ba ang atong kinabuhi? Amen. Pero, paano nga kaya? Kung basihan natin kasi ang sinasabi sa Lucas 12:19-20, na kung saan may isang mayaman na tinatawag ng Panginoong Hesus na hangal. No? Kasi, ang tao sa mundo, masasabi ko na ang katiyakan, ibig sabihin kapag nasa kanya na ang lahat ng bagay, kumpleto sa lahat ng pangailangan sa buhay, parang sigurado na ba siya na wala na akong paghihirap. Nakakatiyak na siya sa kinabukasan niya. Dahil kumpleto na, marami na siyang mga pag-aari at yung iba, lalo na kapag mga matatalinong tao. No? Akala mo, nakakatiyak na sa kanyang kinabukasan dahil siyempre matalino. Kaya nga, sabi ko nga, kung ating titingnan sa Lucas 12:19, na kung saan ito ay tungkol sa binatang mayaman o taong mayaman, no? Di ko ako sigurado kung binatang na pala ito. Kasi mayroon nabanggit sa din na binatang mayaman, no? So ito yung mayaman na kung saan nagtayo siya ng mga kamalig. Ayon sa Biblia, nagtayo siya ng panibagong budiga, no? Sa kamalig sa pagkasabi noon. Kaya naman, kung sa ating panang budiga, no? Budiga yung lagayan ng mga stock room. Kaya sabi niya, hindi na ako maghihirap, no? Wala na akong paghihirap na daranasin dahil kumplito na siya, dami na niyang kayamanan. So bakit? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Hangal, babawiin ko ang iyong buhay mamayang gabi. So akala niya tiyak na siya sa kanyang kinabukasan. Amen? Amen. So, ibig sabihin pala, hindi tayo nakakatiyak. Okay. No? Amen. Kung basehan natin ito. Amen. So, bali, sa ating Ibanghilong tinunghayan, may katiyakan. Amen. Amen? Amen. Sa Ibanghilong ating binasa ngayon, may katiyakan ng buhay kung kung Nakayaw El Shaddai. kapiling tayo sa
mabuting pastor. Amen. Amen? At ang mabuting pastor, mga kapatid ko, sabi, walang iba kundi ang Panginoong Hesus ayon dito sa ating kinunayang pagbasa. Amen. Amen? Amen. Ano ba itong mga tupa? Ang tupa po ay paglalarawan yan Tao. sa bansang Israel na pinili ng Diyos. Sila ang mga tupa na tinutukoy. Ha? At ano pa? Kasali ba tayo? Kasali tayo. Amen, amen. Hindi lang sa bansang Israel, hindi lang sa mamamayang Israel. Basta Ang Pilipinas. tupa na tinutukoy dahil tayo, ang katulad natin na mananampalataya, nananalig na niwala sa Panginoon Kristo ay kabilang sa mga tupa. At ang sinasabi sa ating pagbasa nga, kung ating natatanda, naminaw ba mo, nakikinig ba kayo sa pagbasa, na sinasabi niya, mayroon din akong mga tupa na wala sa kawa na ito. Ibig sabihin, wala sa kulungan ito. Ibig sabihin noon, ang kulungan na sinasabi ng Panginoon ay ang bansang Israel. At sinasabi na mayroon din akong mga tupang wala sa kulungan ito, tayo na nasa labas. Amen. Ano yon? Kasi sa unang panahon, ang misyon ng Panginoon Kristo, hindi tayo kasali Amen. sa tupa. Amen. 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 Una, nakapokus lang ang Panginoong Diyos sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Subalit, dahil sa kanilang pag-reject sa ating Panginoon Kristo, nakasama at napabilang tayo sa mga tupa na inaalagaan ngayon ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So, ulitin ko ang ating topic, assurance of life with the good shepherd Shepherds. presence. No? Presence. Katiyakan ng buhay sa piling ng mabuting pastor. Ngayon, ang katanungan ko, papaano ang katiyakan ng buhay sa piling ng mabuting pastor? How the assurance of life in the shepherd's presence? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, ang katiyakan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at malasakit Amen. ng malasakit sa pastor. Amen. Amen. By the love and concern of the good shepherd. Bakit good? Dahil may bad shepherd. At tinutukoy dito sa ating pagbasa na may masamang pastor. Dalawang o yang binasa dito na daw natin makita sa ating pagbasa. No? Yung mga bayaran, may ibig sabihin, walang malasakit. Hard killer. Hard lover. Hard lover. Tagapangalaga sila, ating bayaran lang. Kaya lang sila nagtatrabaho, nangangalaga sa mga tupa dahil may sweldo. Pero pag dumating ang kalaban ng mga tupa, nagsisitak buhay sila at wala silang malasakit. Kaya nga dito, nagkakaroon tayo ng katiyakan sa pamamagitan ng pag-ibig at malasakit ng mabuting pastor. At ang mabuting pastor, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Ngayon, paano ba natin makikita ang kanyang pag-ibig at malasakit sa kanyang mga pastor na katayo ngayon? Paano ipinakita ang pagmamahal at malasakit sa tupa? Inialay niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen po ba? Amen. Sabi nga sa talata 11, then 14 hanggang 15, ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor. Pastor. Kung paano nakikilala ko na naman at siya ay nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So, ipinapakita dito mga kaigsunan ko sa Panginoon Kristo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang labis na pagmamahal ng pastor sa kanya mga tupa. Amen. Amen po ba? Amen. At ang pag-ibig na yan, ipinapakita sa gawa. No? Nandoon na nilimot niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang, sa isang nagmamahal, handa niyang limutin ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal. Amen. Amen. Handa niyang iwan ang mga marangyang buhay. No? Marangyang buhay. No?
Nagbubulol ako. Marangyang buhay, ibig sabihin, Amen. masaganang buhay. Tingnan mo lang yung mayayaman, di ba? Ang kanilang anak, umibig sa mahirap. Pinagbawalan ngayon ng magulang. Bakit yan ang naging karelasyon mo? Hindi pwede sa ating angkan yan. No? Dahil mahirap sila. Kasi may mga magulang na matapobre. Pero ang umibig, ang anak, handang iwan ang karangyaan doon sa kanilang tahanan, aalis para lang sa kanyang minamahal. Amen. Handang limutin ang kanyang sarili. Amen. Ganun kasi ang tunay na pagmamahal. Amen. Amen? Amen. So, yan mga kapatid ko sa pagbuhos ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo para sa mga tupa niya na walang iba, tayo. Amen po ba? Amen. Committed siya sa atin. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Nalala ko yung napanood ko sa YouTube na ang isang inang hayop, usa ito, usa. 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 Dear. Oh. Di, ipinakita doon sa video, to sa mala, itong matakbo ang leon, at inahabol yung, doon sa may tubigan, Usa. nandoon yung, Usa. hindi, buhaya pala. Buhaya na malaki, Okay. yung anak niya lumalangoy sa tubig, papunta na doon ang buhaya para sagpangin ang kanyang anak. Subalit ano nangyayari? No? Nabiin yata ah. So, ano nangyari doon? Biglang ibabag o humarang ang ina ng tupa at siya ang nasagpang, siya ang nakain ng buhaya. Okay. Inalay niya ang buhay niya para sa kanyang minamahal Na anak. na anak. Amen. Sa ating buhay, ganun din mga Amen. kapatid ko sa Panginoon, na huwag nating baliwalain ang ginawa ng Panginoon Kristo, Amen. ang mabuting pastor sa ating buhay, yung pag-alay niya ng kanyang buhay para sa atin. Yes, Lord. Dapat ano ang gagawin natin? Maglingkuran. Maglingkod. Pahalagahan natin ang kanyang ginagawa. Amen. Amen po ba? Amen. So, isa sa pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon bilang mabuting pastor, hindi niya iniiwan basta ang kanyang mga tupa. Amen. Kaya nga, hindi siya katulad ng sinasabi ng pagbasa natin na bayaran o upahang tupa. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, ilagay natin sa ating kapanahonan, dalhin natin ito sa kasalukuyan nating panahon ng ating buhay. Amen. Ang upang pastor ay katulad ng mga namumuno din sa ating bayan na Amen. pabaya. Amen. Nagets niyo po? Ah? Ang upahang pastor, walang malasakit sa kanyang bayan, sa kanyang mga nasasakupan, yan tinatawag na kalintula doon sa bayarang mga tupa. Okay. Na walang pakialam sa kanyang mga nasasakupan. Iniwan niya ang kanyang mga nasasakupan. Ganyan ang tao. Amen? So, sa ating panahon, ipinapakita ang mabuting pastor sa katulad ng Pangulo o sino pa man na may malasakit sa kanyang nasasakupan. Amen. Amen. May malasakit. So dito natin makikita sa ating kapaligiran, sa ating kapanahonan, maging sa ating mga magulang ang mabuting pastor. Mabuting pastor ba magulang mo? Amen. Inalagaan ka ba? Ikaw naman, mabuting pastor ka ba para sa mga kapatid mo na nakakabata sa iyo? Bilang ikaw ang kuya, bilang ikaw ang ate, mabuting pastor ka ba na pinalagaan mo ang iyong mga nakakabatang kapatid? Hindi mo ba winalanghiya ang kapatid mo? Baka mamaya bubog-bugod. Sige ka. Inuumangan mo ng kamao. No? Ganyan. So hindi tayo nagiging mabuting pastor. Ang magulang, ganyan din. No? Na wala siyang pakialam sa kanyang mga anak. Hindi pwede yun. Hindi, walang pag-ibig yun sa kanyang nasasakupan. Amen. So ganyan, sa ating panahon, dalhin natin ito na dapat, dalhin natin ito sa kasalukuyang buhay natin na dapat maging katulad tayo ng Panginoon Kristo na mabuting pastor na handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Amen. Amen. So tayo, ganyan din tayo sa ating kapanahonan na dapat
ikaw, pinagkatiwalaan ka na magkaroon ng maraming kapatid na nagbata sa'yo, ikaw ang maging mabuting pastor. Ang ating mahal na coordinator, mabuting pastor. Saan? Kayo inalagaan kayo ngayon. Kita nyo naman. Anong sabi? Susuportahan kayo sa anumang pangailangan ninyo. Amen. Dadalhin kayo doon sa gawain ng Panginoon. Yes, the Lord. Naalala ko na yung natin coordinator pa. Dinadala ko ang youth namin saan? Doon sa Ambil. Tuwing Sabado. Sumasayaw sila doon. Umaawit yung iba. Kung ano talent meron sila. So yan, bilang meron kang malasakit sa kanila, kung ano man ang pangailangan, ay bibigay mo. Susupply mo. Amen po ba? Amen. Maging para sa na lang na yun eh. Kahit na para sa na lang yun, kaya mong ibigay para sa kanila. Ako lang, 6 yung youth na inalaga ko noon sa amin. Kasama na yung anak kong babae. So, tuwing Sabado, sagot ko ang kanilang pamasahe, sagot ko ang kanilang pagkain, merienda, so ganyan. So, ito'y pagpapakita na tayo ay naging mabuting pastor sa ating mga nasasakupan. Amen. Ganon din, tayo, mga ate, mga kuya, dapat mabuting pastor. At ganon din sa magulang. Amen. Amin po ba? So ganyan, ano? Hindi yung porkit kuya, sige, babanatan kita dyan. Ganyan ang ganyan ang mundo ngayon. Di ba? Oh. So, ganyan pagpapakita na pagmamahal ng mabuting pastor, may malasakit. Concern siya sa kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Kung sa ating Pangulo, ulitin natin, concern dapat ang Pangulo sa kanyang mga nasasakupan o sino pa man namumuno sa ating bayan. Amen. Kaya lang sa panahon natin ngayon, ang concern nila sa pangsariling Sariling pangangailangan. bulsa. Sariling bulsa. COVID is business. Totoo yan. Di ako natatakot magsalita. Pandemic. Di ako natatakot. Mula nung magsimula yan, di ko pinaniwalaan yan. Nung mga naglalay pa ako nung magsimula yan, hindi ko pinaniwalaan. Bakit ako maniniwala? Wala nang ibang sakit ngayon. Naatake sa puso, nadisgrasya sa motor, o ano pa mang sakit? COVID. Hallelujah. Wala nang ibang sakit ngayon. Ano yung kinamatay? COVID. Oh. Diba? So yan ang mundo ngayon. Hindi na naging mabuting pastor. Sa bagay, walang magawa. Walang magawa ang mga namumuno sa bansa natin. Bakit? Kinontrol sila ngayon ng mga high power na bansa. Mga super power. Kinokontrol sila ngayon. At ang mga namumuno sa bansa na tulad nating Pangulo, walang magawa. Bakit? Wala naman siyang authority. Pagdating sa kalusugan ng tao, di naman siya doktor eh. Alam ba niya? So, sino nga na dapat managot dyan? Yung sa Health. Department of Health. Sino ba nga? Duque. Si Duque. Dahil ano sasabihin ni Duque sa Pangulo? Pangulo, kailangan natin ang face shield ngayon. Duque. Kay daghan tayong apektado ngayon. Face mask. Face Eh, mask po. bumili lahat ganun. Negosyo. Amen. Negosyo. So, nakikita ko ngayon, hindi sila mabuting pastor. Ang kanilang mga minimiti kung paano sila kumita. Managot sila kayo. Amen po ba? At tama sila ay mananagot sa ating Panginoon. Amen. Kaya tayo mga nasa Panginoong Diyos, nasa Panginoon ng buhay, ay wala tayong ibang gawin kundi patuloy tayong manalangin. Amen. Ipanalangin sila na magising na nga. Mawala na sa isipan nila yung mga personal nilang mga hangarin. No? Amen po? Amen. So yun, una, ang timailhan o palatandaan ng pagmamahal ng malasakit ng mabuting pastor ay inaalay niya ang kanyang buhay. Amen. Ang ikaduha, hindi niya iniiwan ang kanyang mga tupa. Amen. Hindi siya nang iiwan. Amen po ba? At ang pangatlo, patuloy niyang pinanalagaan ang kanyang mga tupa. Amen po ba? Patuloy siya nang-alaga sa atin. Dahil sabi sa John 10:3, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa. Ang kanyang tinig, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan
at nalabas sa kulungan. So kilala niya ang bawat isa. Sa ating buhay, no, bilang mga pastor, dapat kilala natin ang pastor natin. Amen po ba? Amen. Alam natin kung sino ang ating Jesus. ah, Amen. pastor, Amen. tagapangalaga sa atin. Amen po? Amen. So dapat ganun, kilala natin. At ano din sabi doon, kilala nila ang aking tinig. Ibig sabihin, yung tinig ng Panginoon ang dapat nating pakikinggan. Amen. Huwag yung tinig ng mundo. Amen. Anong nangyari ngayon? Tinig ng mundo ang mas pinapakinggan, lalo na ngayon ng mga kabataan. Oh, Nandyan yung no bra, no panty challenge. Na daghan kayong tanaw, daghan kayong viewers. Pero pagdating sa words of God, mga salita ng Diyos, kakatiting. Wala ganong nanonood. Tinatamlay. Walang gana. Pero sa mga TikTok, ano pa mga kalukuhan na nandyan, wala ka namang makukuhang kabutihan. Yun ang binibigyan ng oras na panoorin. Kaya kayo mga kabataan dito ngayon, tambag na ko, payo ko sa inyo, limutin nyo na yung mga bagay na Amen. makamundo. Amen. Dapat, nandito tayo lagi sa presence ng ating mabuting pastor sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang pangyayari sa buhay nyo ngayon ay isang biyaya at pagpapala. Yes, Lord. Bakit ngayon pa lang makikilala nyo na kung sino ang mabuting pastor. Amen. Amen po ba? So, napakalaking biyaya na mayroon tayong mga nangangalagad sa Diyos na nagsisikap na makaakay, lalo na mga kabataan. Amen. Ako nata-challenge ako sa area ko ngayon. No? Ang area ko, grabe ang mga youth. No? So, nagkaroon kami ng youth gathering sa Badyang, then nagkaroon ulit ako ng youth input sa area namin. At ngayon, dahil ang hirap din kung sunod-sunod, dahil ang mga manggagawa, siyempre, iiyak din kahit pa paano, kailangan ang budget. Amen. So, sabi ko, ano kaya gagawin ko? Biglang may pasok sa aking cellphone, sa Gmail, na Gmail? i-check ko raw yung aking YouTube kasi baka sisweldo na ako. Praise the Lord. Sabi ko, Lord, pag pinasweldo mo na ako, gagamitin ko sa activities para sa kabataan. Sa Amen. area ko. Amen. No? Ano mga activities ito? Ano mga activities ito para sa kabataan na sila patuloy na magkaroon ng magandang relasyon Amen. sa Diyos. Amen. Bagamat galing ako doon, chichi ko, wala pa, di pa pumasok. Darating. Darating, pero nandoon na eh. No? So, ganyan, dapat na maging mabuting pastor din tayo sa ating mga nasasakupan. Sabi nga, dito sa pangatlo, anong nakalagay doon sa pangatlo? Pinangangalagaan niya ang kanyang mga tuwa. Patuloy na pangalagaan natin ang ating mga nasasakupan. Amen. At pang-apat dito na nakalagay, na ibinigay niya ang masaganang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya may katiyakan ang buhay natin. Amen. Kapag nasa Panginoon tayo, sasagana ang buhay natin. Bakit marami naghihirap? Problema nila yon, bakit hindi sila sumagana? Bakit yung ba sumasagana? Na baka may pagkukulang. Kasi minsan, hindi man pokit nasa gawain ka, pero kung ang buhay naman natin, taliwas o salungat sa kalooban ng Diyos, yung kasaganaan na dapat natin matanggap ay hindi mangyayari sa buhay natin. Amen. Ibig sabihin, sabi nga, tinig, makikinig sa kanyang tinig, yung ibig sabihin yung salita ng Diyos, salita ng Panginoong Jesucristo ang dapat na lagi nating pakinggan upang mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Amen. Amen po ba? Amen. Naiiwan na natin ang mga lumang pamumuhay na yan, yung walang ibig sabihin, walang kahinatnan sa buhay natin, hindi nagbibigay ng kabutihan sa ating buhay. Amen. Amen. So, iiwan na natin, magbago na tayo ng buhay, Amen. ituon na natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, inalagaan niya ang kanyang mga tupa at binibigyan niya ng kasaganaan sa buhay. Sa totoo lang, ang kasaganaan, hindi yan sa material na bagay lang. Yung kasaganaan na wala ka, di ka nagkakasakit, hindi ka na hospital, malaking biyaya. Amen. Amen po ba?
na hindi ka bibili ng mga gamot-gamot, na hindi ka pinagbabawalan kung anong kakainin mo. Kasaganaan niya sa buhay. Yes, Lord. Amen po ba? So yan. So, hindi lang binibigyan niya ng pagsaga ng buhay ang kanyang mga tupa, inalagaan rin niya ang mga tupa Amen. na wala sa kawan, isa rin mga nasa labas pa. Ito nga sinasabi nga, kanina nabanggit ko na yan, na ang tinutukoy doon ay ang mga hintil. Ibig sabihin yung mga unbelievers. So patuloy na nagmamahal ang mabuting pastor sa kanyang mga tupa, kahit na wala pa sa kanyang kulungan, patuloy na inaabot. Katulad ng mga kabataan ito, ginagamit ang ating mga kapatiran dito sa inyong lugar Amen. upang abutin ang mga kabataan Yes, at dalhin doon sa kawan ng mabuting pastor. Amen po ba? Amen, Lord. So, ito mga kapatid, ang unang division tayo, paano tayo magkaroon ng katiyakan ng buhay sa piling ng mabuting pastor ay by the love and concern of the good shepherd. Amen? Amen. Ang ikaduhang division, mga kapatid ko sa Panginoon ay by knowing the voice of the shepherd. By knowing the voice. By knowing the voice of the shepherd. Ibig sabihin, nabanggit ko na yung kanina, napasadahan ko. Ibig sabihin, kailangan alam natin ang tinig talaga ng Panginoon. Amen. Amen? Na walang iba ang Panginoon sa Kristo. Amen po ba? By knowing the voice of the shepherd. Paano ba natin malalaman na ang tinig ng Panginoon sa Kristo, ang mabuting pastor, sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos at sa kanyang gawain. Amen? Patuloy tayong dadalo sa gawain ng Panginoon, katulad nito, at dito natin malalaman ang tinig ng Panginoon Kristo na nangungusap sa bawat isa sa atin. Amen po. Na kahit bata ka pa, pag nangungusap sa iyo ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, ang gagawin mo, wala ka ng panahon sa mga bagay na nandiyan sa kapaligiran mo. Amen. Magbago, pupukus ka na sa Panginoon. Amen. Amen. Katulad ng batang ito, saan siya nakapokus ngayon? Praise the Lord. Praise the Lord. Naglilingkod sa Panginoon. Yes, Bilang Lord. dancer. Amen? Sila, mga dancer. Amen. No? So, bakit sila sumasayaw kahit na nahirapan? Di ba lalim? Ha? Lisod ang sasayaw ka. Sabi ko nga sa ina nito, si Sister Jackie, kasi dati choir. Nag-dancer. Bisungog mo na ako. Zoe. Bisungog mo na ako. Sabi ko sa kanya, ikaw, di ka bagay dyan sa pagko-choir. Bakit naman tayo? Nagli-lip-sync ka lang. Dinidiro ko. So, nadani siya. Ibig sabihin, naakay siya sa pagsasayaw sa suwi. Okay. No? So, sabi ko sa kanya, talaga magsasayaw ka? Opo. Mas mahirap ang pagsasayaw kaysa pagkanta. Ano ka ba? Bakit? Hindi ba sa pag-practice ka, pagod ka na, magpa-practice ka pa na magpa-practice. Pero kung talagang ang buhay mo inalaan mo na sa Panginoon, ang buhay natin, nilalaan natin sa Diyos, o minamahal natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Kahit na nahirapan ka, baliwala yun. Yes, Lord. Bakit? Ha? Mahal mo ang Diyos. Amen. Gusto mo? Amen. Maluwalhati siya. Bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Yes, Lord. Amen po ba? So, mahalaga yung nakikinig tayo sa salita ng Diyos. At kailangan, alam natin ito kung kaninong tinig ba ang nagsasalita sa iyo. Amen. Tinig ba ng Diyos ang narinig mo? O tinig ng diablo? Ano ang tinig ng diablo? Yung nasa kapaligiran natin. Salita ng mundo. Para may papaliwanag ko sa mga kabataan, kasi ang mundo ay pinagharian ng diablo. No? Unang-una pa lang, ginawa pa lang ang mundo, wala pang tao, nandito na ang demonyo. Naghahari na sila. Ibinagsak sila ng Panginoon. Ibinagsak sila, inuhulog sila mula sa langit. Ha?
Kaya nga, bago pa lang likhain ang tao, nandoon na ang demonyo. Narito na sa mundo ito. Pinagharian na nila ito. Kaya nga anong ginawa nila? Nung likhain ang unang tao, tinuksok ng demonyo. Nandoon na. Amen? Amen. At sila na may pinahintulutan ng Diyos. Bakit nga kaya pinahintulutan ng Diyos? Upang masukat ang pananalig ng tao, upang masukat kung gaano natin kamahal ang Diyos. Amen. Amen po ba? So ang mundo tinutukoy, tatlo yan. Kasadaan mo ng konti para maintindihan ninyo. Ang mundo na binanggit sa Biblia ay tatlo. Una, yung physical world na kung saan yung mundo na lilikha ng dito bilog. Diba? Ang pangalawa ay sistema ng mundo. Kaya sinasabi sa Biblia, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Bago na kayo ng isip upang makamit natin o maunawaan natin ang ano ang panukala ng Diyos na para sa atin. Amen. Amen? Amen. At ang pangatlong mundo o sanlibutan na binabanggit, tayo yun. Sa John 3:16, sinasabi ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino yung tinutukoy nun? Hindi yung sanlibutan na bilog. Tayo. Tayo yun. Amen. Kung gaano kamahal tayo ng Diyos. Amen. Amen? Amen. So yun, binasadahan ko lang kasi yung mga kabataan dito, ginagalit ang demonyo yan para ma-distract kayo. Totoo yan. Ang demonyo, sumasamba din yan, nakikinig yan sa salita ng Diyos. Kaya nga, may topic nga si Sir Darwin. The evil goes to church. Kaya pag nagsimba ka, nandoon ang demonyo. Tinutokso tayo. Ginagamit yung mga arrow na yan para i-distract ang atong pakikinig. Pero kung ikaw nakapokus ka na sa Panginoong Diyos, di ka makapadistract dyan. Iringan ikaw itong jacket. Ganyan. Nang kailangan, focus talaga tayo. Pag nakapokus ka, wala ka nakikita iba, kundi si Kristo lang. Amen po ba? Nakapokus ka. Sa iyong paglilingkod, nakapokus ka. Kaya anumang mga distraction, wala. Anumang nangyayari sa buhay mo ng mga problema at pagsubok, hindi nakaka-distract sa buhay mo. Patuloy kang nangangalagad sa Diyos. Dahil alam mo na ang Diyos, di ka pasagdan. Alam mo na ang Panginoong Kristo bilang mabuting pastor, nandyan ang kanyang pagkalinga, pagmamahal, at hindi tayo pababayaan sa ating mga kalagayan. Amen po ba? Dumarating man ang problema, dahil mayroon kang tagapangalaga, o sabihin mayroon nagpuprotection sa iyo, hindi ka maano. Amen? Kaya gano'n na lang ang aking pananalig sa Diyos sa salita ng Diyos na aking naririnig, di ba? Sa Salmo 91, ang pangako ng Diyos. Amen. Dyan. Amen po ba? Amen. So, yan, huwag natin kalimutan. Kaya napakahalaga na marinig mo ang tinig ng Panginoon, ang tinig ng mabuting pastor. Walang iba ang kanyang mga salita. At malalaman na lang natin ito, paano natin makikilala ang tinig ng Panginoon sa patuloy na pagdalo sa kanyang mga gawain. Amen po ba? Amen. At pakikinig ng mga salita. Amen po ba? Amen. Ano pa? Patuloy na pagbabasa ng kanyang mga salita. Itong Biblia. Basa-basa naman tayo pag may time. Hindi yung basa-basa tayo sa mga nasa Facebook na kung ano-ano. Ang karamihan na yan, binabasa. Mga message, mga nagla-like sa atin. Okay lang yun kung ang message natin ay tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So mahalaga na nakapakinig tayo ng salita ng Diyos dahil tinig niya yun na dapat natin mapakinggan. At dito natin matutunan mo makilala ang tinig ng Diyos. Amen. Amen po ba? Matutunan natin. At ano pa? Magiging masunurin tayo sa kanyang mga itinuturo dahil sa kanyang tinig na ating napapakinggan. Pag natanim na sa ating puso, magiging masunurin tayo sa kanyang mga itinuturo. Amen? Mawala na yung pagkapakalamiro mo sa inisip na tao. Kasi ang tao, ang bantayan sa kadaghanan sa tao, lahat siguro tao, ugali na ang bantayan niya ay ang iyang silingan, ang iyang isip na tao. Kung sa dagan sa kinabuhi. Amen? Pero,
ang sarili, ang kaugalingon, dili man bantayan. Ang iba ang binabantayan, hindi ang sarili. Pero pag nasa Panginoon na tayo, hindi na tayo himantayon. Yung sarili, aware na tayo sa atong kinabuhi. Amen. Aware na tayo sa ating buhay spiritual. Nalalaman na natin na malayo pa pala ako. Malayo pa pala ako sa Panginoon. So ito ngayon ang pagsisikapan natin na makamit sa buhay natin na maiwanan mo yung mga bisyo, maiwanan mo yung mga pag-ugali mo hindi mabuti, yung sasagot-sagot ka sa magulang mo, nung hindi ka marunong sumunod sa utos ng kapatid mo o sa mga nakakataas sa'yo, nag-iba na, nagiging masipag ka na. Bakit? Yung pagsunod mo sa iyong magulang, sa iyong mga nakatatanda sa iyo o nakakataas sa atin, ay pagsunod mo sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. So yan mga kapatid ko sa kanyang mga kabataan na nanarito ngayon sa lugar ng Kugon. Yes, Lord. Amen? Amen. Paano natin makikilala ang tinig ng Panginoon? Sa pamamagitan ng patuloy na pagdalo at pakikinig ng kanyang mga salita at pagbasa ng kanyang banal na salita sa Biblia o saan man nandoon ang kanyang mga salita. Ngayon, nandiyan na sa cellphone. Amen? Amen. At magkaroon tayo ng kaalaman, karunungan na mula sa Diyos. Amen. Amen? At ulitin ko, matutunan natin kung paano ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabihin natin, bawal pala itong sigarilyo. Tanawa mga tao karon. No? Ang mga tao, kadaghanan, babae at lalaki, ang babae at lalaki, may nakita ko na ni sigarilyo. So tanawa, ang naa sa sigarilyo, smoking is dangerous. So, yun, may warning. Pero nga nung ang tao, gahit makiko, wag kasabot sa pulong sa Diyos. Amen. Pag hindi mo naintindihan, kung di mo naintindihan na ang buhay mo pala ay para sa Diyos, patuloy mong sisirain ang sarili mo. Sisirain mo sa pamamagitan ng bisyo. Kailan ka magsisisi pag medyo may sakit ka na? Ang panahon natin ngayon, wala nang pinipili ang sakit. Bata pa, matanda, o ano pa mang edad, madali nang nawawala sa mundo ito. Amen. Sumapalad kayo na dito ngayon. Dahil sa edad ninyong yan, nagsimula na kayo makilala ang Panginoon. Amen. So, isa pa, sa pagiging sensitibo natin sa patnubay ng banal na Espiritu. Makikilala natin ang tinig ng Panginoon sa pamagitan ng patnubay ng Espiritu. Okay, mag-sensitibo tayo. Dahil ang Espiritu ang magtuturo sa bawat isa sa atin. Siya magpapaalala sa ating mga maling mga ginagawa. Mga plano pa lang natin, kinukorek na tayo ng banal na Espiritu. Amen. Noong araw, may kukwento ko lang saglit. Coordinator ako katulad ni Brother Bernie. May dumating na preacher. Hindi ko kilala. Sabi, pisa ka ng preachera. Sino kaya itong preacher na ito? Kasi kilala ko, ang mga preacher ng Amor Solo. Kasi kami, chapter kami, lahat na preacher na pumupunta sa amin, Amor Solo. Hindi ko kilala. Sabi, bago bang preacher ito? O lumapit ako ngayon kasi medyo bata pa siya. Brad, bago ka ba? Amor Solo ka ba? Ay hindi, local preacher ako. Ibig sabihin, pag sinabi local preacher, parang dito ba sa Bohol, yung mga PXCC preacher, ang Amor Solo, katong pinakahin natin si Sir Darwin. Yan. Okay. So, local ka pala ha? Local ka pala. Local ka pala. Yan ang isip ko. Naglalaro na sa isipan ko, babawasan ko yung laboratory. Kasi, local preacher ka lang naman eh. Babawasan ko ng 200. Sabi ko sa akin. Pero yung tinig ng Panginoon, biglang pumasok sa aking isipan. Ano yung tinig na pumasok sa aking isipan? Yung pagkilos ng banal na Espiritu? Sabi, pagtatangi ang gagawin mo. Malinaw na pumasok sa aking isipan. Pagtatangi ang gagawin mo. Sabi ko, sorry Lord, di ko na itutuloy.
Di ko na itutuloy ko. So, buong buo yung binigay ko pa rin doon sa preacher na yun. Amen. So, dito ko nalaman na tayo pala, tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Amen. Kailangan maging sensitibo ka lang. Kasi tulad noon, may tinig siya. Kung binabaliwala ko yun, no? Di ako aware doon, tutuloy ko yung ginagawa ko. Babawasan ko yung labukirin ng preacher na dumating doon. Dahil na naging sensitibo ako, mali pala itong gagawin ko. Amen. Amen? Nung ano rin, bakit kahit di pa ako preacher, sensitibo na ako sa tinig ng Panginoon. Kasi sa lumang buhay ko, kahit na masama ang takbo ng pamumuhay ko, punong-puno ako ng bisyo, hindi naman ako nakakalimot sa Kanya na magdasal. No? Ganyan ang buhay ko nung araw. May pananalig na talaga sa Diyos. Yung buhay ko, galing ako ng Cebu, pumunta ako ng Manila para maging artist painter. Yung painting na yan, gawa ko. Para maging artist. Pero pagdating ko ng Manila, na-membro ako ng sindikato. Kami ang nagsimula ng credit card, mga scam na yan, lahat-lahat. Malaking sindikato ang aking nasamahan. Lahat ng mga droga, hold up, lahat. No? Sa panahon yun, 1982. Ganyan. So, anong ginagawa ko? Nandyan, trabaho sa mga illegal. Marijuana, lahat ang klaseng marijuana, natikman ko. Mga droga, natikman ko. At biglang dumating ang tinig ng Panginoon sa aking isipan. Pumunta ka dito sa Manila para maging artist, painter. Ngayon, bakit ka nasa sindikato? Hindi ka pumunta dito para mamembro ng sindikato. Diha ko nagising. Sabi ko, oo nga. Kaya oraw na kinabukasan, talaga, sabi ko, boss, uuwi na ako ng Manila. Kasi nangyari ito sa Olongapo. Sabi ko, uwi na po ako. Bakit ka uwi? Maki-Christmas din naman, no? Sabi ko, doon ako mamamasko. Saka, totoo lang, boss, di na ako talaga babalik. Bakit di ka na babalik? Hindi kaya ng dibdib ko. Baka mapapahamak lang kayo lahat ng dahil sa akin. Sumabait ka sa akin ng Diyos. Bakit hindi ako ginalaw? Amen. Pero mo, alam ko na ang galaw ng sindikato namin. Lahat-lahat na yun. Pero hindi ako ginalaw. Sinayaan nila ako maging malaya. So doon pala, sabi ko nga, ngayon pinagbinabalikan ko, mahal ako ng Diyos. Amen. Amen. Kasi yung iba, pag umaalis sa sindikato, tiklo, 6 feet below the ground na agad. No? So ganyan ang Diyos. No? Ginagabayan tayo. Mahal tayo. Kahit sa kabila na tayo ay masuway. Nandiyan na yung pagmamahal niya sa atin. Patuloy tayong tinatawag. Subalit ng panahon yun, di pa ako nakakilala sa Panginoon. Pero alam ko na, kilala ko na ang Diyos, pero yung relasyon ko ang wala. Yung pakipagrelasyon ko sa Kanya. So tayo lahat ay kumikilala na may Diyos, di ba? Kayo naman kumikilala kay may Diyos, di ba? Sa inyong buhay. Pero ang kulang sa inyo yung tamang pakipagrelasyon sa Diyos. Okay. Paano? Kasi karamihan sa atin, sa kabataan lalo na, ang buhay ay makamundo. Amen. Kada dito, chonky dito, chonky doon, kung ano-ano lang, di ba? Happy-happy. Pero pagdating sa Panginoon, wala. So, yun ang ibig sabihin, malayo ang relasyon mo sa Diyos. Malayo ang relasyon natin sa Diyos. Pero kung magbago na ang takbo natin buhay, kung ikaw ay sensitibo ka sa tinig ng Panginoon at kinikilala mo siya, kinikilala mo ang mga tinuturo niya, huwag mong sirain ang iyong katawan, huwag sirain ang ating katawan dahil tahanan ito ng Diyos, templo ng Diyos ang ating mga katawan. Amen. So magbabago tayo, sasabihin natin, masama pala ang maninigarilyo, masama pala ang sobrang paglalasing, Amen. masama pala ang magsusugal, ang magdamag, Amen. masama pala ang ganito, masama pala ang makipag-away, masama pala ang magtatanim ng galit sa kanyang kapwa. Amen. Amen? Amen. So unti-unti tayo mababago. Amen? Amen. So gano'n ang ating Panginoon. Ganyan ang mabuting pastor. Patuloy tayong inaalagaan, patuloy tayong tinuturuan. Ang kanyang banal na espiritu patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Tanggapin na natin siya ng buong buo.
no? Tanggapin natin sa ating mga puso at isabuhay natin ang kanyang mga salita. Amen. Sa inyong gagawin na patuloy na pagdalo sa gawain ito, diyan unti-unti magbabago ang inyong buhay. Yes, Lord. Magpagamit kayo sa Panginoon. Amen, Lord. Amen. Magpagamit kayo sa Panginoon. Sa katulad ko, bagamat huli na ang pagpagamit ko sa Panginoon, pero kayo, mga bata pa, mas maganda. Kaya ngayon pa lang, magpagamit na kayo sa Panginoon. Bakit? Kayo ang lityo na manggagawa Yes, Lord. pagdating ng panahon. Amen. Yung pag tumatanda ng mga manggagawa, siyempre papalit ang mga kabataan. Amen. Amen? Totoo yan. Di ba? So, ulitin ko mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksang pinag-usapan ay katiyakan ng buhay sa piling ng mabuting pastor. Amen po ba? Amen. So, paano ang katiyakan ito? Sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, pagmamalasakit, sa ating lahat bilang kanyang mga pastor. At paano ito may papakita? Paano natin malalaman na ganun ang mabuting pastor, ganun kalaki ang pag-ibig niya sa atin, ganun ang concern niya sa buhay natin? Ha? Sa pag-alay pa lang niya ng buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Pag binalikan mo yung ginawa niya, ng Lord. pag-alay niya ng buhay para sa atin, diyan mo makikita kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Amen? Inaalay niya ang kanyang buhay, hindi niya iniwan, basta-basta ang kanyang mga tupa. Amen po? Amen. At pinangalagaan niya, patuloy niyang iniingatan. Kasi pag naglalakad tayo, ito pag patuloy kayong may pananalig sa Diyos sa mga sitwasyon, kahit na anumang mga naglilipa ng balita dyan, may protection tayo. Amen. Naglilipa totoo man hindi yung mga sinasabing virus na yan, hindi ka matakdan. Amen. Bakit? May protection ka. Amen. May protection tayo. Pinangangalagaan tayo ng ating mabuting pastor Amen. bilang kanyang mga tupa. Amen. Amin po ba? Kaya nga, ang magdadasal ka lagi, Panginoon, gabayan mo ako, asaan man ako pupunta, Yes, Lord. ingatan mo po ako, balutin mo ako ng iyong kapangyarihan banal na dugo, upang hindi makapinsala sa aking buhay ang anumang gawa ng masasamang Amen. espiritu. Amen. Amen. So yan ang laging panalangin natin. At bago matulog, manalangin tayo. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kalapasan, sa aking mga nagawa. Paglabag sa kalooban mo, hindi ako sumusunod sa aking magulang, hindi ko sinusunod ang kalooban mo, Panginoon, patawarin mo ako. Kasi bakit ko sinasabi, bago matulog? Dahil kapag hindi ka handa, mamaya di ka na magising kinabukasan. Saan ang punta ng kaluluwa mo? So, kinahanglan, handa ka sa iyong sarili. Amen. Tayo lahat, patuloy na nagkakamali, nagkakasala sa harapan ng Diyos. Walang perfecto sa atin. So, bakit lagi tayo manalangin, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Amen? Huwag natin kalimutan din. Pagod na, tulog ka na. Pwede ka na nagising. Paano yun? No? Jack, may interno. May katiyakan na may interno. At yan ang dapat natin iwasan. Saan tayo? Katiyakan ng buhay na kapiling ang Panginoong Diyos. Amen. Amen po ba? Sa pangalagaan niya, patuloy tayong inalagaan at patuloy tayong iniingatan ng Panginoon. Yan ang pagpatunay na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen? At yan, pagpapatunay na secure ka. Kaya nasabi, if God is with us, Who can be against yan, us? walang pwedeng kumalaban o tumalo sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. At ang pangalawa, na may katiyakan ng buhay natin, paano magkaroon ng katiyakan, kailangan alam natin ang tinig ng ating mabuting pastor. Amen. Amen? By knowing the voice of the shepherd. Kailangan alam mo. Yun nga, ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng patuloy na pagdalo, naririnig natin ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa at pagiging sensitibo mo sa mensahe ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Ang Diyos gumagamit ng mas bata, may edad o ano paman, patuloy siyang gumagamit na maging pagpapala sa bawat isa din. Amen. Po ba? Amen. So yan lang mga kaigsunan ko, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating mensahe ngayon sa gabing ito. Tumindig na po tayo